Hello guys! Magandang umaga sa araw ng linggo. Kamusta kayo? Sana nasa maayos lang kayong kalagayan. So ngayon guys, ako ay mag-share sa inyo ng aming pinag-aralan kanina sa church, yung sabi ni Pastor na makikita sa Proverbs 3. So, sabi ni Pastor, yung pagdidisiplina ni Lord sa atin na kanyang mga anak na mai-apply ko sa aking pinagdaanan, sa aking mga karanasan, na ang sarap-sarap pala sa feeling pag yung dinidisiplina tayo ni Lord, kasi alam natin na anak niya tayo, na kaya niya tayo dinidisiplina para sa ating mabuting kapakanan na kanyang binigay sa atin. Kaya niya tayo dinidisiplina para maging mabuti tayo sa kinakaharap. So aking i-share yung mga pagpalo ng Panginoon sa aking buhay ay yung na-depress ako, yung pakiramdam ko na parang wala ng pag-asa. So yun pala ay isang pagdidisiplina ni Lord na gusto niyang ipakilala yung kung sino siya, na andyan lang pala siya, na handang tumulong sa akin, na handang magmahal sa akin. So yun guys, na ibinigay niya pala yung ganong pagsubok sa akin para tumibay lang ako, para maging strong pa ako sa tatahakin ko sa buhay. Ang sarap, tas nung pinagtagumpayan ko na yung nangyari sa akin, so ang saya ng pakiramdam, yung parang alam mo yung pagkikare ni Lord sa'yo, yung pagmamahal ni Lord sa'yo, talagang ramdam na ramdam ko na guys, yung kahit nga ngayon, kahit wala akong pera, pero ang saya-saya ko pa rin, kahit kinakapos ako ngayon talaga sa financial, pero nakakaraos, nakasama pa rin ako sa fellowship sa Dumaguete, na talagang nag-enjoy ako doon. Talagang ang saya-saya ko kasi nakakalubilo ako sa ibang churches na ang babait din nila guys. Talagang iba ang pakiramdam na yung marami kang nakikilala na kapatid mo sa Panginoon. Talagang iba kung mag-treat, yung pagdating namin, talagang welcome na welcome kami. Tapos ang daming pagkain, talagang super blessed talaga yung pagpunta namin ng Dumaguete. Talagang nag-enjoy ako guys. So sana darating ang panahon na yung church namin dito ang mag-host sa ganong fellowship, na sana darating ang panahon na makapag-church din kami ng ganong kaganda, yung malaki, yung malawak, yung ganun. So na sana i-grant ni Lord yon sa hindi pa ngayon, pero darating ang oras na mapaganda din namin yung aming church, na parang ang dami-dami ko nang gustong gawin. Talagang dami kong gustong plano na sana gabayan ako ni Lord na matupad lahat yon. So yun guys, ang saya dun sa Dumaguete. Talagang sulit yung gala namin, yung pag-worship namin kay God. Talagang grabe, ang sarap sa feeling. So ito na nga yung message na pastor kanina, na kaya tayo pinapalo daw ni Lord kasi mahal niya tayo. Talagang pag si Lord ang magdisiplina sa atin, talagang mapapabuti talaga yung ating kapakanan. Talagang ipapakilala niya kung sino siya, yung na hanggat hindi mo siya nakilala, talagang bibigyan ka niya ng pagsubok na talagang sa kanya ka lang talaga lalapit. Kasi nung time na na-depress ako, talagang sabi ko, akala ko wala ng pag-asa, tas
magugulat na lang ako nung isang umaga na talagang success na ako, talagang ang tibay-tibay ko na. So ngayon talagang wala na akong iniindang mga problema, kahit may problema ako sa financial, pinapasa Diyos ko na lang kasi sa Kanya ka lang naman yung magiging panatag. Talagang pag Siya yung inuna mo, talagang magiging panatag yung kalooban mo, yung magiging enjoy ka na lang kahit kung anong meron, mag-enjoy, magsaya, kung saan yung may may pupuntahan na para ipagbunyi si God, talagang sasama na ako, talagang gusto ko na lang talagang magpuri sa Kanya, yung maibalik sa Kanya yung kagandahan ng ginawa niya sa buhay ko, yung pagiging mabuting ama niya sa akin kasi kung wala siya, paano ako, paano ang mga anak ko, paano yung pamilya ko, talagang pinapasalamat ko talaga sa Kanya yung Kanyang kabutihan sa buhay ko kasi ngayon iniisip ko na yung mga lahat ng mga nagdaanan ko, pagsubok lang yun ni Lord para tumibay ako, para isipin ko na Siya lang ang may kapangyarihan na magpagaling sa malubang sakit. Talagang severe na yung ko guys, yung karamdaman ko noon, sabi ng doktor, super severe na talaga. So, ang paniniwala ko noon is hindi na ako gagaling, wala na akong pag-asa, yung bang ang pangit-pangit ng pakiramdam na ganun, yung parang ang lungkot mo, ang lugmok mo, wala kang masabihan ng mga problema mo, yung mga basta parang hindi ko ma-explain yung kalungkutan, yung pagiging mag-isa ko, talagang sabi ko, Diyos ko, kung wala kayo, paano na lang ang buhay ko? So yun, nagpapasalamat ako sa Panginoon. Sobra. Kasi super blessed ko. Talagang thankful ako sa kung ano akong ngayon, kung anong buhay ko ngayon. Super thank you, Lord. Thank you so much. Amen.